Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much po na nagustuhan nyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre mga kababayan ko, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday kay Lenny Budigas. Greetings from Hardy Padrugani. And also belated happy birthday kay sister ni Carmila Sanchez na nandyan sa Davao de Oro. So according po kay Ma'am Carmila Sanchez mga kababayan ko na ang kanyang sister nawala ng bahay dahil sa sunog. So according po kay Ma'am Carmila, wala daw ibang naiwang gamit kundi ang suot nila na damit mga kababayan. Diba? That is a sad news. So ipag-pray ho natin mga kababayan na makarecover kaagad ang sister ni Ma'am Carmila Sanchez. Okay? So si Ma'am Carmila nandyan sa LA, California. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, hindi nang kakalimutan ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Warling, Rosalinda Bornia, Rodolfo Giroche, Charlie Fernandez. Nandyan rin si Ma'am Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, napansin nyo ba ang mga post na yan or mga thumbnail na yan? Diba ang dami talaga napansin ko lang mga kababayan ko. So I think ito po ay ginawang copy-paste ng mga DDS. Bakit kaya si Ivan? Kasi kung papansinin natin ang thumbnail niya mga kababayan ko, diba meron pong nakalagay na caption na Palasyo nabuwag na. President Sara mag-take over na daw sa palasyo mga kababayan. Tapos meron pang nakita dito, Marcos, sibak na. Sibak na ba si PBBM? Gunggong talaga Sa wakas, BP Sara uupo na sa palasyo. So, very familiar sa akin mga kababayan ang format ng thumbnail na yan. Sino yan, Sir Ivan? Pinas News Insider. Kilala ba natin yung Pinas News Insider mga kababayan? Bodol talaga Kasi ang kanyang thumbnail puro fake news. Tingnan niyo po. Diba? So yan po ang kanyang YouTube channel na Pinas News Insider. Tingnan niyo mga kababayan, sumuko na daw si PBBM, tas meron pa dito, lumayas na daw sa palasyo. Lumayas na ba sila sa PBBM sa palasyo mga kababayan? Di ba bodol talaga AFP, bumaliktad na. That is fake news. Hindi yan totoo mga kababayan. Hindi po bumaliktad ang AFP. Bagkus, mas lalong umiinit ang suporta ng AFP kay PBBM. Diba may support si General Browner ang nagsabi mga kababayan, ayaw ho nila ng kaguluhan. Kanila pong suportaan ang ating gobyerno, lalo-lalo na si President BBM mga kababayan. Diba? Iyakan ang mga DDS. Tapos meron pa dito mga kababayan, ICC, witness umatras na. Umatras ba? Umatras ba mga kababayan yung mga witness ng ICC against kay Digong? Di ba wala tayong nakita po o narinig na balita na ganyan? Galing lang po sa mga DDS mga kababayan. Gonggong talaga Alam nyo ito mga style na to, DDS, binodol ang kapwa DDS mga kababayan. Mambobodol, binodol ang mga mambobodol. Di ba nakakatawa talaga Ganyan kasi ang kanilang ginagawa mga kababayan, pinapaasa nila ang kanilang mga followers or mga viewers. Mga ka-DDS, gusto nyo ba na ganyan lang ang estado sa inyong pag-iisip? Gusto nyo na maging bobo at tanga lang? Gusto nyo na maniwala kaagad sa mga sinasabi ng mga kalyado ninyo ng mga vlogger? Gunggong talaga ICC, witness daw umatras na mga kababayan. Pero kabaliktaran ho ang nangyari. Ano nangyari sa Ivan? Diba kanina ho, meron pong lumabas na balita? Ito po ay desisyon ho ng taga-ICC. Ito tungkol po sa interim release ni Digong na didesisyonan na daw ng ICC this coming November 28 mga kababayan. Diba? So happy ang mga DDS kasi daw didesisyonan na ng taga-ICC sa November 28 yung kanilang panawagan na interim release doon kay Digong mga kababayan. Alam nyo nakakatawa,
Kasi before ako nag-vlog mga kababayan, may nadaanan ho ako na vlogger. Abay, nagdesisyon na daw ang ICC na palalayain na si Digong mga kababayan. Palalayain, didesisyonan pa nga ng ICC, palalayain na kaagad. Yan po'y a little bit impossible mga kababayan. Sa tingin nyo ba, mga ka-DDS, makakalaya basta-basta ito si Digong? I don't think so. Tingnan nyo ho yung pinagagawa ninyo. At saka sure na sure kami na this coming November 30, di ba meron kayong rally this coming November 30? Pero ang nakakatawa mga kababayan, kasi ilan po sa kanilang mga grupo ng mga DDS hindi pinayagan na mag-rally. Di ba meron pong lugar mga kababayan na hindi sila binigyan ho ng permit. Lalo na sa lugar ni Mayor Joy Belmonte. Hindi sila pinayagan mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, ang November 30 daw, ito na naman daw ang malakasan nila na rally mga kababayan. Malakasan na rally. Kasi meron na silang bala yung sinabi ni Senator Amy Lacson Duterte mga kababayan. Yung paninira niya kay BBM na gumamit daw ng droga mga kababayan. So yun na po ang kanilang magiging bala. So babalikan muna natin. Itong balita galing po sa ICC, interim release ni Digong, didesisyon na ng ICC this coming November 28 mga kababayan. So kapag magiging failure yung magiging desisyon ng ICC mga kababayan at saka hindi pabor kay Digong, what do you think? Ano ang mangyayari mga kababayan? Ano na naman ang isisigaw dito ng mga rallyista this coming November 30? Ano na naman? Bring him home. Bring him home. Yan naman po ang isisigaw nila. Sigurado tayo mga kababayan. Yan na naman po ang kanilang isisigaw. Bring him home. Diba? Ang problema kasi dito sa mga DDS na mga vlogger at saka mga trolls nila, inuunahan kasi nila yung desisyon ng ICC mga kababayan. So ano mangyayari? Diba? Mas lalo silang masasaktan. So ngayon, may posibilidad ba na magkaroon ng interim release itong si Digong mga kababayan? Let's watch this. Nag-announce na ang ICC Appeals Chamber. Ire-resolve daw nila sa November 28 ang appeal ni Digong para sa interim release. Ang tanong ng madami, may pag-asa bang makalaya si Duterte bago mag-November 28? Sobrang liit ng chance, as in halos imposible na makauwi si Duterte ng November. Bakit? Kasi ang pinaka-main ground ng appeal niya ay ito. Hindi daw siya flight risk. Ibig sabihin, pag pinalaya daw siya, hindi daw siya magtatago. At anytime na ipatawag siya ng ICC sa dahig, ibabalik siya doon. Come on, sino niloloko nila? Sa pre-trial chamber pa lang, sinabi na ng ICC na kung papalayain si Duterte, 100% ang chance na magtatago siya. Bakit daw? Well, simple lang. Una, yung mga supporters niya mismo ang nagsabing kidnap daw siya. Silang mga sumisigaw ngayon ng bring him home, sila yung mga nagsasabing pag nakauwi si Duterte, proprotektahan nila siya at hindi na nila papayagan na kunin ulit ng ICC. Nakita ng ICC yan. Sabi nga ng ICC, malakas pa rin ang impluensya ni Duterte sa Pilipinas. Marami pa ring loyal sa kanya na handang magtago at magtanggol sa kanya. Pangalawa, titignan ng ICC ang history ng cooperation ng Pilipinas. Nakita nila na ang opisyal ng mga gobyerno, ang ilan sa kanila, sila ang nagsasabing kinidnap daw si Digong. Paulit-ulit nilang sinasabing walang jurisdiction ng ICC at Senado mismo ang naglabas ng resolution supporting Duterte. Kahit sino ang tumingin dito, obvious na obvious. Kung papalayain si Duterte, may mga opisyal mismo ng gobyerno na handa siyang itago at iprotect. Kaya malabong makalaya si Duterte. Huwag na kayo umasa. Nag-file si Kitty Cat ng petition for habeas corpus sa Supreme Court to bring home her daddy Diggs. Ano pa tutunguhan yan? I'm sure walang patutunguhan yung petition na yan. Unang-una, habeas corpus won't work pag may valid warrant. At alam naman natin lahat na may valid arrest warrant issued by the ICC. At saka, sabihin na natin, nagkabali-baliktad ang mundo at nanalo siya. Hindi ma-enforce ng Supreme Court ang writ of habeas corpus against the ICC. Ang ICC is not under the jurisdiction of the Philippine Supreme Court. Walang power ang SC na mag-utos sa ICC. What does she expect? Pupunta ang sheriff ng Pilipinas sa The Hague. Kakatok sa ICC. Ipapakita ang writ at sasabihin niya sa mga ICC justice, inuutos po ng Supreme Court ng Pilipinas na pakawalan niyo si Duterte.
Tapos, magkakandara pa ang mga justice ng ICC para i-release si Daddy Diggs. Hindi mangyayari yon. Kaya, tong petition na to, it's just a waste of time. Kaya nga, napakalabo pagbibigyan ng ICC ito si Digong ng interim release mga kababayan kasi sure na sure ho yung taga-ICC na ito'y itatago ho ng mga DDS supporter, lalo na yung mga DDS senator mga kababayan. Dito pa nga kay Bato de la Rosa, di ba, nakita natin na hindi pa nga lumabas yung official copy ng warrant of arrest para dito kay Bato de la Rosa mga kababayan, nagtatago na nga. Di ba? So nakita na ho yan ng taga-ICC. So ngayon, merong kadramahan itong si Pulong Duterte. Ano si Ivan na handa na daw magpahinga itong si Digong. Handa na daw magpahinga para bang namaalam mga kababayan? Namaalam na ba? So according to sa balita ng Usapang Politika, sabi dito, inihayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na handa na umanong magpahinga ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos bisitahin ni Pulong si Digong na kasalukuyang nakaipit sa detention facility ng ICC mga kababayan doon sa The Hague sa Netherlands. So ready na daw si Digong magpahinga mga kababayan. Ready na magpahinga? Parang another bodo na naman eh. Parang paawa effect mga kababayan. Siyempre, kapag mabasa ito at saka malaman ito ng mga DDS support ng mga kababayan, siyempre magagalit na naman. Maaawa, at the same time, magagalit na naman yan. Mag-iingay na naman yan, bring him home. O, di ba? Kasi meron silang rally this coming November 30 mga kababayan. Ang ibig sabihin, pinapainit dito ni Pulong Duterte ang kanyang mga followers na mga tanga at mga bobo mga kababayan. Kung totoo man ang sinabi ni Pulong Duterte na handa na daw magpahinga itong si Digong, mukhang yatang nagpaalam mga kababayan. What do you think? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So ngayon mga kababayan ko, dito tayo sa mga pinag-iiyak na naman ng mga DDS. Kasi nga diba noon, itong mga DDS, sila ay nagagalit, nagdadaldal, bakit daw yung sinabi ni PBBM na meron ng makukulong o mga kasuhan, bakit wala pa daw mga kababayan? Di ba yan po lagi lang pinag-iingay? Wala ba daw nakakasuhan? Wala ba daw nakukulong? So ngayon, meron ng makukulong mga kababayan or makulong na. Sino si Ivan? Di ba si dating Mayor Alice Goo? Kasi nga siya po hinatulan ng korte na guilty sa human trafficking mga kababayan. Ngayon, siya po ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Habang buhay na pagkakakulong mga kababayan. Itong mga DDS nagdadalda na naman. Bakit daw yung makalyado lang daw ni Digong yung kinasuhan at saka ikinulong mga kababayan? Di ba nakakatawa talaga eh? Alam nyo, sa totoo lang, ako ay naguguluhan dito sa mga DDS mga kababayan kasi hindi natin sila naiintindihan. Kapag walang nakasuhan at walang nakulong, sila ay nagagalit at saka nagdadaldal mga kababayan. Ngayon na meron ng makukulong at saka kinasuhan, magdadaldal pa rin. Di ba? Kaya yan po ang rason na hindi pwede at hindi na kailangan ni PBBM na magpa-hair follicle drug test mga kababayan. Bakit si Ivan? Alam na natin na meron na pong ebidensya, meron na pong resulta ng drug test si PBBM last 2022 mga kababayan. Di ba yung before po sa eleksyon, ipinakita ho yan ni PBBM. Yan po ibit-bit ni Beck Rodriguez. Dalawa pa ngayon mga kababayan, di ba? Nalalaban natin yan. Dalawa pa ho yun na drug test. Ngayon, kung magpa-drug test si PBBM, do you think paniniwalaan lang mga kababayan? Hindi nila yan paniniwalaan. Bakit? Kasi meron silang agenda. Gusto talaga nilang tatanggalin si Peso si PBBM. Kasi gusto nilang ipalit yung gonggong na merong sinto-sinto sa utak ang kanilang BP mga kababayan. Kaya very, very useless na pagpa-hair follicle drug test pa si PBBM. Diba? There is no point kasi hindi naman sila or hindi naman sila maniniwala mga kababayan, di ba? Yan ang rason. Kasi hindi natin ma-please itong mga DDS mga kababayan. Kahit sampalin pa natin ng mga ebidensya, hindi pa rin ho yan maniniwala. Bakit? Kasi kulto na sila. Kulto nila si Digong mga kababayan. Kulto nila itong si Sara Duterte. At ayaw na nilang maniwala kahit meron ng mga ebidensya mga kababayan. Sa ngayon, dito muna tayo kay Alice Goo. For more details, let's watch this. Inaantabayan na ang paglipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasunod pa ito ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong sa kanya at sa 7 iba pa para sa kasong qualified trafficking.
Guilty beyond reasonable doubt. Matapos ang mahigit isang taon, hinatulang guilty sa qualified trafficking of person si Guo Huaping o mas kilala bilang dating Bamban Tarlac City Mayor Alice Guo. Sinintensyahan siya ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kaso, nagugat ng i-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang compound na ito sa Bamban Tarlac noong March 2024. Na-rescue ang daang-daang Pilipino at mga dayuhan na ayon sa PAOK sa pilitang pinagtatrabaho sa online scamming at pinaparusahan kapag hindi umabot sa kota. Ang nireg na pogo, nasa compound na pagmamayari ng Baofu Land Development Incorporated. Base sa dokumentong nakuha ng PAOK, pag-aari ito ni Guo. Ginawa itong commercial land at sigurin daw ang kumuha ng building permit ng mga gusali sa loob. Kasunod nito, naungkat ang pagkatao ni Guo sa mga pagdinig noong nakaraang taon. Ay sa chicken Lumaki po farm ako sa natin. farm. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Paulit-ulit niyang iginigiit noon na hindi siya spy. Po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi po ako spy. Naglabas din si Senator Win Gatchalian ng dokumento na si Alice Guo ay si Guo Huaping na napatunayang totoo sa pagsusuri ng NBI dahil tugma ang fingerprints ng dalawa. Umalis ang bansa si Guo at natunton sa Indonesia. Kalaunay, naibalitin siya sa Pilipinas para harapin ang mga inihain sa kanyang kaso. Hanggang sa hatulan na siyang guilty ngayong araw. Napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. First time tayong nag-file ng organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So, first time din na nag-convict ang court ng organizing. Bukod kay Guo, guilty rin ang hatol sa 7 iba pa. Habang buhay na pagkakabilanggo rin ang parusa. Kailangan din nilang magbayad ng 2 milyong pisong multa at magbigay ng 600,000 piso na moral at exemplary damages. 8 naman ang naakwit. Habang 5 pang akusado ang pinaghahanap, kabilang si Dennis Cunanan na dati nang nasangkot sa PDAF anomaly. Base sa desisyon ng korte, sinabi nitong napatunayan ng mga ebidensya ang mga elemento ng qualified trafficking sa kaso, ang pag-organisa, pagbibigay ng financial support at pag-utos sa ibang tao, pati ang pananakot, paggamit ng dahas, pagpilit at ang forced labor. Sa kanyang depensa sa korte, sinabi ni Guo na taong 2021 ay wala na siya sa Baofu. Pero ayon sa korte, si Guo at iba pang akusado ay napatunay mga beneficial owner ng Baofu. Hindi dumalo physically si Alice Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi na rin daw hiniling ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. That's the call of the court. Imagine yung number of accused who will be brought to court, yung hirap niyan sa security. And remember, may mga previous security threat, di ba, sa court. Dumalo rin sa promulgation kanina si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na nanguna sa operasyon sa PAOK sa Pogo sa Tarlac. Medyo kinakabahan ako kanina. Of course, we expect yung worst, but this is a big surprise para sa amin lahat. Dito nagsama-sama yung hirap namin. Sa ngayon, forfeited na at mapupunta sa gobyerno ang buong compound. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, sa pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a symbolic victory for the government. Okay, so itong desisyon na to ng Korte mga kababayan sa human trafficking pala to na kaso ni Alice Goo. 'Di ba sa pagkakaalala ko ay meron pang ibang kaso itong si Alice Goo mga kababayan. So dito pa lang no sa human trafficking, kulong na habang buhay mga kababayan. So kung guilty rin po siya sa ibang kaso mga kababayan, ilan na ang kanyang sentensya? 'Di ba? Parang iwan ko ba, baka ilang hambang buhay siguro siya pagkakulong mga kababayan. Hindi natin mabilang 'yan. So dito mga kababayan, naalala niyo ba si Cassandra Ong or Cassandra Ong mga kababayan? At large na ho si Cassandra Ong. Yun o yung parang ginawang link doon kay Dan Fernandez na pakitkit silang dalawa mga kababayan. Si Cassandra Ong hindi na po nakita. Bakit si Ivan? Kasi yan pala ay pinalaya mga kababayan. So ngayon, pinaghahanap na ho. Hindi na nakita. So yan rin po isa sa rason na hindi talaga dapat bigyan ng interim release si Digong. Bakit? Si Cassandra Ong pangalan mga kababayan hindi na bumalik doon sa kanyang, 'di ba, sa
saan ba yun na Zelda yun mga kababayan? Hindi na nga bumalik, si Digong pa kaya na maraming supporter mga kababayan, di ba? So itong si Kasandao ngayon, pinaghahanap na. So ngayon, forward tayo. Si Zaldico mga kababayan, meron na rin hong warrant of arrest. Di ba? Panikbo na ngayon ang mga DDS. Lalo na si Harry Roque mga kababayan kasi connected ito. So dito muna tayo sa balita kay Zaldico. So kanina ho, meron ng desisyon ang korte mga kababayan, meron na pong warrant of arrest si Zaldico at saka yung 17 pa na mga government officials sa DPWH at saka yung SunWest Corporation official mga kababayan. Meron ho silang warrant of arrest. Yung sangkot sa flood control scandal. So kasama doon itong si Zaldico. So ngayon, dahil meron na po siyang warrant of arrest mga kababayan, ito ay madali na lang ikansila ang kanyang passport. So, but before that, dito muna tayo sa balita ni PBBM. For more details, let's watch this. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ang wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Okay, so ating tatanungin ang mga DDS mga kababayan. Dito po sa pagkaroon ng warrant of arrest kay Zaldico at saka meron na pong warrant of arrest yung ibang mga opisyal mga kababayan, included yung mga opisyal ng SunWest and also sa hatol na guilty dito kay Mayor Alice Go, may nakulong na ho na big fish sa panahon ni PBBM. 'Di ba? Si Alice Go mga kababayan, big fish ho yan. Member ho yan ng sindikato. Tatanungin natin ang mga DDS, sa panahon ni Digong, sino ang big fish na kanilang naipakulong mga kababayan? Please comment kahit isa mga DDS. Meron ba? 'Di ba? Ano ang pinagyayabang ni Greco Belica? Meron daw mga kababayan. Pero na siya ay sitahin at saka ginbas ng mga netizen, wala siyang naibigay na kahit isang pangalan mga kababayan, meron daw kabinete daw ng PBBM. Saan doon? Ang sabi pa niya, palusot mga kababayan na pinatatanggalan daw sa pesto. Ang tanong natin, nakulong ho, nakulong. Pero biglang niyang niliko mga kababayan, tinanggal daw sa pesto. Ang ibig sabihin, wala kahit ni isa na big fish or member ng sindikato na napakulong sa panahon ni Digong. Bakit kasi Evan? Siyempre, kalyado nila eh. Diba? Kalyado nila sindikato eh. Diba, Greco Belica? Puro kasi daldal, puro kasi kahambugan. Pero wala ka namang naipakitang ebidensya na merong naipakulong na big fish, malaking isda, member ng sindikato na naipakulong ninyo sa panahon ni Digong. Wala kasi, zero. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, meron na. Si Alice Go mga kababayan. Diba? Hindi ho yan basta-basta si Alice Go. Member ho yan ng sindikato mga kababayan. Big fish ho yan. Kalyado ho yan ni Digong. Diba? Makailang beses itong si Alice Go na pumunta doon sa lugar ni Digong mga kababayan at nakikipagkita kay Digong. At saka mismo ho
Si Digong ang umamin, tinulungan niya si Alice Goo para manalo sa eleksyon mga kababayan. At kasama rin po yan ni Senator Amy Lacson Duterte mga kababayan. 'Di ba? Correct me if I'm wrong mga DDS. Ang ibig sabihin, noted na noted 101% or 1,000% na kalyado ho ng DDS mga kababayan. Nakulong na. Guilty, hinatulan ng habang buhay si Alice Goo mga kababayan. So ngayon mga DDS, sampalin nyo ng ebidensya sa Saiban na merong naipakulong ang puo ninyo na si Digong sa kanyang panahon na malaking isda. Sige nga, please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Saiban. Okay? So ngayon mga kababayan ko, dahil meron na pong warrant itong si Zaldico at saka posible hong isusunod na ang kanyang passport para kansilahin mga kababayan, napunta doon ang usapan kay Harry Roque. So ipapakita ko muna sa inyo itong usapan ni Gatchalian at saka ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan. For more details, let's watch this. Case of that Porac Cassandra Pogo Leong. Hub. So doon po sa mga other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang final at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at ma-aresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies. Okay, so ito po ang ibig sabihin. Dahil meron na pong warrant of arrest, itong si Zaldico mga kababayan, kakansilahin na ang kanyang passport at the same time maglalabas na rin po ng red notice ang Interpol mga kababayan. So dahil nabalitaan yan ni Harry Roque, di ba meron pong balita-balita mga kababayan na kinontak daw ni Harry Roque itong si Zaldico. Kasi tinuruan ni Harry Roque mga kababayan kung paano magkakaroon ng asylum. Baka sasama na rin itong si Zaldico doon kay Roque mga kababayan. So ito ang palusot ni Harry Roque. For more details, let's watch this. Well, kinailangan ko pong mag-spokes hour ngayon para itanggi na nakausap ko na po si Zaldico. Ulitin ko po, wala pong katotohanan yung kumakalat ng mga reports na ako po ay nakakausap ni Zaldico. Sa katunayan po, bagamat ang kanyang ama na si Delfinco ang kauna-unahang kliyente ko sa aking law office, wala po akong kahit anong contact kay Zaldico. Siyempre, kung gugustuhin ko siya, sana nga makipag-usap sa akin si Zaldico nang ako'y makapagbigay ng advice sa kanya dahil kahit papano, malapit naman ako talaga sa kanyang ama and ang nais ko ay maprotektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Pero sa ngayon po, uulitin ko po, wala pong katotohanan ang mga lumalabas na balita na meron akong contact kay Zaldico. Hindi ko po nakikita si Zaldico, hindi ko po siya nakakausap. Ang aking advice lang po, humingi ka ng asylum dun sa bansa na nag-issue ng iyong visa kasi meron silang tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules, bagamat ang buong EU ay iisa, ang sinasabi ng Dublin Rules para hindi magkaroon ng multiplicity of filing of asylum at kung anong desisyon ng isang bansa ay yun na ang magiging final na desisyon sa asylum, kinakailangan ang magbigay ng proteksyon sa mga asylum seekers ay yung bansa na nag-issue ng visa. So kung siya'y makukuha ng asylum, doon siya kumuha ng asylum sa bansa na nag-issue ng kanyang visa at hindi sa bansa kung saan siya unang pumasok o kung saan siya naroon ngayon. Question: naniniwala ba tayo na hindi kinontak or nakausap si Harry Roque at saka si Zaldico mga kababayan? Naniniwala ba tayo?
Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. O di ba palusot ni Harry Roque mga kababayan? Nabukin talaga eh. Alam niyo kung bakit ayaw talaga pauwiin ng mga DDS na mga mga gunggong na to, itong si Zaldico mga kababayan, bakit ayaw nilang mapauwi sa Pilipinas si Zaldico? What do you think? Kasi sila ay takot. Baka kakanta itong si Zaldico mga kababayan. Baka itong si Zaldico ay babaliktad bigla at saka kanyang ilalahad kung sino yung mga kumontak sa kanya mga kababayan or kung sino ang nagkumpas sa kanya. Kung bakit niya nasabi, bakit niya siniraan si PBBM at saka si Speaker Martin Romualdez. Yan ang ikinakatakot ngayon ng mga DDS na itong si Zaldico ay babaliktad bigla mga kababayan. Diba? Correct ba ako mga ka-DDS? Kaya ganyan na lang sila, ang kanilang mga asta na sila po ay takot na takot, panic mode talaga. Tingnan nyo ang mga post ngayon ng mga DDS, di ba? Ayaw na ayaw nilang pauwiin itong si Zaldico. Bagkos, iniinggan nyo pa nila mga kababayan na mag-asylum. Kaya nga di ba lumabas yung balita na itong si Harry Roque ang kumontak doon kay Zaldico. Kinausap mga kababayan, binigyan ng advice kung saan ito magpapa-asylum. At sa balita ngayon, sasama ito ni Roque doon sa Netherlands mga kababayan. So yan ngayon ang binabantayan ng Interpol or ng ating gobyerno mga kababayan. Okay? So ngayon, before tayo mag-jump sa ating next topic, babalikan pa rin natin itong si Roque mga kababayan. So syempre, i-acknowledge muna natin ang mga viewers natin na may maraming comments sa baba sa ating comment section. So ang nanguna po, nandyan si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 52 na mga comments. Nandyan rin si Sam Bagita. Meron siyang 44 na mga comments. Aga Duwata. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si Maria Midasiplon. Meron siyang 37 na mga comments. And Robel Ferrer Official, mayroon siyang 30 lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Remy Nofel, si Risa Force. Nandyan rin si Maricres Ponsiha, Marites Sonay, Rales Carlinga, Edison Sotelo, Anita Dangli, nandyan rin si Elina Sunalo, Belma Baltasar from Riyadh, Saudi Arabia, kasama rin natin si Hardy Padrogane, Donna Misayas from Japan, Brian Baltasar, Noel Narcida, nandyan rin si Nor from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Ang dami natin viewers sa Riyadh mga kababayan. So sa hindi mo ba nakakaalam, sa mga bagong viewers dito, galing ho sa Riyadh si Ivan. Isa po akong dating OFW. So bago lang po ako na for good, okay? So shout nga pala no, sa mga kababayan natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So nandyan rin kasama natin si Albert Miranda, GC Dinglasan, Manang Biday from Athens. Nandyan rin si Flaviana Abila, Llewellyn Manuel from Calgary, Canada, and hi to Lily Tonini from Switzerland. Okay? So mga kababayan ko, di ba meron pong balita-balita na ito daw si Harry Roque inatake sa puso mga kababayan na ospital daw. For more details, let's watch this. Si Harry Roque mga kababayan. Ito ayan mga kababayan ko. Ay naku, bakit yung mukha na yan? Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo ba? Ayan naka-ano na ho siya. Yung bang stroller ba tawag dyan? Yung yung may gabay na ho siya, yung may gabay na ho, kasi mga kababayan, mukhang hindi niya na ho kayang tumayo. Opo. Walker yan. Walker ba yan? Hindi ba andador? Andador sa Tagalog, Hindi ba andador ang tawag dyan sa, sa Tagalog? Andador. Walker. Ayan ba yung walker? Talaga. Wala na, Oo, wala na. Itong si Andador. Tama. Doon na lang tayo sa Andador. Tungkod. Ayan, mga... Hindi, Yan, para bang, yung may upuan. Oo, may upuan. Ito na, Yan, Grabe naman, Roque. Ano nangyari sa iyo? Kita nyo mga kababayan, ayan, meron po siyang gabay ba? Ano ba? Walker. Basta hawak-hawak. Bahala na kayo kung anong tawag nyo dyan. Basta ngayon, mga kababayan, ang sitwasyon ni Roque, diyan po sa Netherlands ay, nako, grabe. Wheelchair. Wheelchair. Yan. Wheelchair, maaari. Walker nga. Walker na kung walker. Bahala kayo.
Ito ngayon, ang sitwasyon ni Roque. Ayon sa ating nakalap, mga kababayan ko, ayon sa ating nakalap, hindi daw matanggap netong si Harry Roque na kahapon po, mga kababayan, ay wala hong tao na lumabas sa EDSA. At ikinasama rin daw ho, di umano ng kanyang loob, yung pong taboy. Oo, pagtataboy ng INC sa mga DDS. Grabe no, mga kababayan ko, no? Sumama daw ho yung loob. At sa sobrang sama ng loob, tumaas yung dugo. Kulang na lang daw po mangisay-ngisay ito habang meron po silang isinasagawa na pagtitipon. Ang nangyari po, mga kababayan, pinabura yung mga pangyayari para hindi ho makita yung pagkakabulagta. Totoo ba yun? Kasi yun ho yung kausap ko yung isang DDS, mga kababayan. Grabe, no? Nakakaawa na si Roque. Roque, umuwi ka na. Uwi ka na kasi. Hindi ako nagnakaw. Oo, alta presyon. Oo, paano mga kababayan, inaasahan talaga nila na maagaw na po nila yung kapangyarihan ngayon. Ngayong araw dapat nakatakda na si Sara Duterte ay manumpa na bilang Pangulo. Paggising ko, pag-check ko naman, si Presidente, nagtatrabaho na naman. Hindi naman napalitan. Yung mga gabinete, nandoon pa rin. Nagre-reklamo po si Pachuchay. Baka naman po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Huwag niyong sarilinin. Yung live natin. Ayan, si Harry Roque. Grabe, ano na nangyari? Paano na ito makakapag mga kababayan ko? Mukhang mauna pa to kay Digunyo maiuwi, Mukhang mauna pa to kay Digunyo mauwi. Oy, nako. Wag naman. Uy, grabe ka, Jeffrey. Anong malapit na yan? Naiinggit ka, no? Grabe. Eto na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Mukhang kumakampi sa atin ngayon ng tadhana, Tingnan yung mga nangyayari sa kanila, mga kababayan mo. Mga hinampil kasi. Tingnan nyo nangyayari sa kanila. Sige na, eto na. Tingnan nyo mga kababayan. Hala ka. Hala ka si Roque. Diba? Meron pa yan eh. Isa, nasa ba yan? Ayan na. Tanggalin natin. Parang Alaka! Hey! Rookie, naalalayan ka na nila. Tapos para bang ihahatid ka na. Sorry nadadala ako ng emosyon ko. Pero totoo, mga kababayan, parang umaayo pa yung kanta habang inaalalayan, hinaharap siya. Para bang ihahatid ka na nila. Teka, sorry Sorry talaga. Oo, sorry talaga. Sorry. Sorry. Tingnan nyo mga kababayan ko. Ayan Oo. Pakinggan. Sige, hayaan mo nang makapiright tayo, Boss Mike. Para naman maganda yung presentasyon. Eto na mga kababayan ko. Ayan na! Hala ka! Inaalalayan agkukutalan. Wala na mga kababayan ko si Roque. Mukhang eto mga kababayan Nikakarma na.
Kaya pala, nakikita natin ito si Roque mga kababayan, kahit kanina po na live niya, di ba super stress talaga parang hindi na siya stable mga kababayan. Siguro, totoo yung sinasabi ni Mark Cervera na itong si Roque bumalagta nung rally mga kababayan. Dahil nga hindi niya matanggap na nilangaw ang kanilang rally doon sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Kasi di ba para funded nila yan, yung Liwasang at saka yung isa doon sa People Power Monument mga kababayan. So hindi niya ito matanggap. Masyado niyang dinaramdam mga kababayan. Lalo na ngayon na siya nang isusunod dito kay Zaldico mga kababayan. So tingnan niyo po ang kanyang live kanina. Now, itong pagkakasalita naman ni Amy Marcos, talagang God works in mysterious ways. No? That was also the same day na natanggap ko yung notice sa IBP para sagutin ko yung reklamo ng disbarment na sinampa nitong Melvin Matibag laban sa akin dahil pinost ko nga po yung pulboronic video. So sabi ko, God really works in mysterious ways. Bakit yung revelasyon ni Amy Marcos na bangag ang kapatid niya ay ginawa on the same day na natanggap ko yung notice na ako ay maghain ng aking sagot doon sa reklamo na dapat ako mag-disbar dahil pinost ko daw ang isang peking video na nagpapakita na addict si Marcos Jr. So talagang sabi ko, thank you Lord. Kasi ngayon, ano na ngayon ang sasabihin ng IBP? Paano nila sasabihin sinungaling ako na drug addict si Marcos Jr. No? Samantalang haya na ang sariling kapatid. Napakahirap pong sabihin kasinungalingan yan. Kaya naintindihan ko na walang sinasabi ang mag-asawang Marcos ngayon na nagsasalita, itong si Sandro na nagsasabi puro kasinungalingan yan. Gonggong, marunong pala magbanggit ng thank you Lord mga kababayan. Pero siyempre tayo mapapaisip, sino bang Lord na yon? Si Kubuloy ba o si Digo mga kababayan? Thank you Lord. Pero ang kanyang bunganga, grabe, di ba? Puro pang-uukusa sa ating President BBM, ay lalo na kay Efelisa mga kababayan. Kung paano nila binalahura, kasama ito si Maharlika, itong si Efelisa mga kababayan, saka si PBM, di ba? Bangag, ngiwi. Tapos ang dami pa namang sinasabi na mga pagmumura. Tapos ngayon, thank you Lord mga kababayan. So sino ang Lord na yon, di ba? Ang sarpitikin talaga ni Roque mga kababayan. Kaya pala, napansin ko kanina sa kanyang intro mga kababayan, sa kanyang vlog na siya ay humingi dito ng pasyensya kasi matagal daw siyang nakapag-live or nakausap niya ang kanya mga followers mga kababayan. Yun na pala nangyari. Siguro totoo ang sinasabi ni Mark Cervera na itong si Roque dinala sa ospital kasi inatake mga kababayan. Baka alta presyon na yun. Baka mauna pa to kay Digo mga kababayan. Diba? So, before tayo pupunta doon sa usapin tungkol kay Amy Marcos, kay Amy Lacson Duterte, well, dito muna tayo sa lakad ni PBBM. Kasi kapag ito'y ilalagay ko doon sa dulo mga kababayan, di ba hindi nakikita ng lahat ng mga viewers natin? So, dito natin insert yung lakad ni PBBM kahapon at saka kanina kasi nandun siya sa Cebu City mga kababayan. For more details, let's watch this. Una nga po dyan mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na makita ang mga investor ang Pilipinas bilang a nation of promise. Sa talumpati ng Pangulo sa 150th Anniversary Gala ng HSBC, nanawagan ng ating Pangulo sa International Bank na katuwang ang pamahalaan ay mas makakahikayat pa ng mga investors na makita ang napakaraming oportunidad na pang-ekonomiya sa bansa. Anya, patuloy na bubuuhin ang mas progresibong Pilipinas kung saan ang mga tao ay makaka-access sa reliable financial services, makakukuha ng mga makabuluhang oportunidad at magkakaroon ng mas komportableng buhay. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang International Bank sa 150 years nito na matatag na commitment sa Pilipinas. Mahalagahan niya ang papel nito sa pagpapalakas ng financial stability, pagsuporta sa mga enterprises at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Pinagdidiwang niya ang mahabang kasaysayan ng International Bank na ito sa Pilipinas at ang mas tumatatag na partnership sa public sector, private sector at sambayan ng Pilipino. Ayon pa sa Pangulo, sa maraming henerasyon, ang naturang kolaborasyon ay nakatulong sa paghubog ng istorya ng Pilipinas. Papaalala na ang pag-unlad ay nabubuo kapag ang lahat ng sektor ay nagtutulong-tulong na mayroong isang shared vision.
Simulaan niya nang binuksan ang unang branch ng bangko na ito noong 1875. Sa Binondo, naging malaki ang pagsuporta nito sa trade, infrastructure at enterprise sa bansa na nagpatatag sa economic foundations para sa mas ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Sa patuloy na pag-evolve ng global landscape, ipinahayag po ng ating Pangulo ang confidence nito na mananatiling committed ang naturang bangko sa pag-offer ng mas inclusive, secure at accessible financial services sa mga Pilipino. Binigyan din ng Pangulo ang malakas na suporta ng bangko sa government initiatives, kabilang na yung participation sa recent bond issuances gaya ng SEC-registered $3.3 billion equivalent dual currency global bond offering. Pinanggit rin po ng ating Chief Executive ang effort ng naturang business organization o bangko sa pag-benchmark ng borrowing costs, ipromote ang secure investments para sa savers at i-guide ng global investors tungo sa Philippine enterprises. Kinikilala rin po ng Pangulo ang role ng international banks sa global platforms gaya sa 2023 United Nations Climate Change Conference na nagpapakita ng commitment nito sa sustainable development at climate resilience. Bukas na muli sa publiko ang bagong renovated na PhilSports Complex sa Pasig City. Ito ay bilang pagpapalakas pa ng larangan ng sports sa bansa. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa reopening nito. Sa layuning mapalakas pa ang mga Pilipinong manlalaro, binigyan ng bagong bihis ang PhilSports Complex sa Pasig City. Mula sa bagong gym na may state-of-the-art equipment hanggang sa fully renovated na dormitory para sa kanilang komportableng pahinga. Talaga namang malayo sa dating estado ng PhilSports Complex na niluma na ng panahon. Kaya matapos ang 6 na taon mula ng huling pagsasaayos nito, muli na itong binuksan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya si First Lady Liza Marcos at Presidential Son at Sports Ambassador Vinnie Marcos. Punto ng Pangulo, mahalagang mapalakas ang sports sa bansa at maibigay ang mga pangangailangan ng mga atleta, lalo't nagbibigay sila ng karangalan sa bansa. Not only the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Hidlin and Kaloy, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world. And that's so important. And it also brings the country together. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympia natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. And the same thing with you, Hidalin, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. Bukod sa mga suportang natatanggap ng mga atleta mula sa kanilang pamilya o kinabibilangang organisasyon, ipinunto ng Pangulo na dapat ay may papel din ang gobyerno sa kanilang pag-unlad. Our athletes really should be supported. I know, I have an idea about the sacrifices that our athletes make. And the government has to be part of your support group. I know your support group now is yung mga magulang ninyo, yung coach ninyo, yung trainer, yung nutritionist nyo, pati hanggang sa driver, yung nagda-drive sa inyo para makapag-train. Yung ganun lang, but we know the sacrifice. That's why government, if we truly consider this important, government has to play its part. We cannot depend on that informal support group that most athletes get. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng palakasan sa pagbuo ng disiplina sa mga kabataan. Kaya giit niya na dapat maibalik ito sa mga eskwelahan sa tulong ng DepEd. Pangako pa ng Pangulo, laging nakaagapay ang pamahalaan sa bawat atletang Pilipino. We are here, the government is here. We are working to make sure that you have all that you need para maging maganda naman, maging matagumpay ang inyong maging competition kahit saan man kayo pumunta. Para kay Olympic gold medalist Hidlin Diaz, napakalaking bagay ng ginawang pagbabago ng pamahalaan sa PhilSports Complex. Nakapagpapataasaan niya ito ng moral ng mga atleta. So ito yung mga kailangan talaga namin mga atleta, and we're thankful that the government helps us to
And our president, PBBM, helped us to build this. Isa kasi first lady. And ayun nga, sabi nga niya, hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga ay support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta patungo sa Olympics. Kabilang din sa panibagong pasilidad ng PhilSports Complex ang Sports Museum kung saan tampok ang mga memorabilia ng mga atletang Pilipino na gumuhit ng kasaysayan sa mundo ng sports. Ang proyekto ay bahagi ng mandato ng Philippine Sports Commission na magtatag, mag-develop at magpanatili ng mga kumpletong sports facilities at centers sa stratehikong lokasyon sa bansa upang palawakin ang sports development sa Pilipinas at itaguyod ang malusog na pamayanan at sports tourism. Andito ngayon tayo para simulan yung dredging at saka paglinis ng ating mga creek, mga river, mga ilog, lahat ng ating waterway, yung pinagdadaanan ng tubig. At ito, kung maalala ninyo, ay sinimula namin sa Petro Manila dahil doon naman ang nagiging problema yung basura. At yun ang pag nagbabara dito sa at nangyayari, nagkakaroon talaga ng baha. Kaya ganun din ang aming gagawin dito dahil ganyan din ang problema. At kung titignan ninyo sa mapa, yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. Tinatanong ko sa mga local official kung kailan ang last time na hinukay ito, lininis ito. Wala silang maalala kahit kailan. Kaya first time ito siguro in decades. I'm sure nangyari na itong it happened in but matagal na in decades na hindi nalinis ang ating mga waterway, ang ating kung saan nagdadalo ang tubig. At ito pareho nandito sa mga chart, kung matignan ninyo kung ano yung magiging trabaho, saan mag-specify yung mga ilog kung saan kami. Yung pitong ilog na yun, lahat yan ay dadalhin lahat yan ay pupuntahan pala ng ng ating mga heavy machinery para linisin yung mga ilog na yan. Kung titignan din, ito mahalaga din itong batignan. Kung titignan nyo, ito talaga ay isang proyekto na palagay ko hindi kayang buuhin kung hindi lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang LGU na leadership at yung iba't ibang private sector partner. Kasi kung titignan ninyo, ewan ko kung makita ninyo, yung DPWH, ilan yung unit? Lahat is 287. Pero galing sa DPWH is 32 units. Galing sa LGU 24 units. Ang private sector, yung San Miguel at saka yung Metro Pacific na tumutulong din sa atin, nandun din sila doon sa Maynila. Private sector kasama ng San Miguel at saka Metro Pacific, napakarami, silang pinakamarami, 51 units. Kaya kung hindi nagsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng lahat ng ating mga partner sa development, dahil lagi ko nga sinasabi, hindi kayang gawin ng gobyerno na lahat. Kailangan matulungan, kailangan matibay ang koordinasyon sa ating local government. Kailangan matibay din ang koordinasyon sa private sector. At kapag nangyayari yan, nakakagawa tayo ng ganitong klaseng proyekto na magiging maganda. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So mga 9 months na trabaho bago dadating ulit ang ulan.
hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig ay yun ang lilinisin at hindi na mababara. May dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi ba, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, yung dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mangungulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papapuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa desiltation kung hindi pati na yung paglagay ng Sabo Dam doon sa iba't ibang lugar kung saan dapat. Nandito yung ating mga hydrologists, ating mga experts, sila magsasabi sa atin kung saan ang pinakamagandang lugar para ilagay lahat yan. So, patuloy ang ating ginagawa para tiyakin na yung mga problema na nagdudulot ng baha at kaya naman lagi tayo nag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na maibabaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we are trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho. Dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So, that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So, yun ang pupuntahan natin. Alright, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Ito yung maganda mga kababayan, no? Kasi nagtulong-tulong dito yung mga private sector at saka ang gobyerno mga kababayan. Yan ang maganda, tulong-tulong. Kasi lahat naman ng mga tao ang maapektuhan sa baha mga kababayan. So good job no sa mga private sectors natin. Saka mga ka-DDS, kapag maresolba ni PBBM itong flooding na nangyayari sa lugar natin, malaking sampal ho yan sa mga Duterte mga kababayan. Bakit? Kasi nga 'di ba, sa panahon ni Digong hanggang ngayon hindi pa rin ho nila mariresolba yung baha sa bansa natin. Sa panahon ni Digong, nandyan ho yung baha. Sa panahon ni PBBM, nandyan yung baha. So ngayon, hinahanapan na ho ng solusyon mga kababayan. Meron na mga solusyon. Pero siyempre, time pass by mga kababayan, ay meron kasi mga tao, di ba, na kahit saan-saan na lang magtatapon ng mga basura mga kababayan. At saka meron pa rin po mga tao na inaabuso nila yung kabundukan natin. Kapag maresolba yan ni PBBM, or kung hindi man totally maresolba yung baha sa ating bansa mga kababayan, pero at least malesen yung baha, malaking achievement na ho yan ni PBBM mga kababayan. Correct me if I'm wrong mga ka-DDS. Diba? At saka ito na po ay malaking sampal. Diba lagi niyong hinahanap na saan si PBBM? Bangag daw at saka adik mga kababayan. Ganyan ba yung bangag at saka adik? Si Evelisa at saka si PBBM adik daw mga kababayan? Ganyan ba yung mga adik? Diba? Ano ang sabi ni Ma'am Clarita Carlos mga kababayan? Diba sabi niya, yung bangag at saka adik na tao, hindi ho yan makakapagsalita ng straight ng dalawang sentences mga kababayan. Diba yan po ang sabi ni Ma'am Clarita Carlos na yung mga adik at bangag,
Hindi yan makapagsalita ng straight kahit 2 sentences, mga kababayan. Hindi. So nakikita niya, hindi ho ganun si PBBM. Hindi adik si PBBM. Hindi rin adik si Efelisa. At yan po ang sabi ni Ma'am Clarita Carlos, mga kababayan. At alam rin po nating lahat, hindi adik si PBBM. 'Di ba? Kitang-kita natin kung gaano magtrabaho si PBBM. Laging busy ho yan. Pero ang mga DDS kasi, mga kababayan, iba ang kanilang pinagkabisihan. Ang kanilang tinatrabaho kung paano nila mapapatanggal sa pesos PBBM para iupo ang kanilang sinto-sinto na BP, mga kababayan. So yan ang kanilang trabaho. Pero si PBBM, busy ho yan sa paghahanap ng solusyon kung paano mapapaunlad pa ang bansa natin. Kung paano matutugunan yung mga problema sa bansa natin. At kung paano makapanghikayat pa ng mga investors na mag-invest sa bansa natin, mga kababayan. Busy ho sa pagtatrabaho ang ating President BBM, mga ka-DDS. Diba? So nga, mga kababayan ko, before tayo mag-jump sa ating next topic, well, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Ma'am Lori Capili from Italy, Haitsu Corazon Labog from Toronto. Nandyan rin si Shirley Riesman from Cincinnati, Ohio, USA. Haitsu Carmila Sanchez, Nida Sanga, Luz Makiber. Nandyan rin si Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, Munes Borromeo, Amy Mapalad, Gloria Marquez. Haitsu Oscar Balinget, Margie Yadao, Mierna Pitaliana from Boracay Island. Nandyan rin kasama natin si Angelita Hulsanger, Rose Guevara, Marie Usta, Veronica Antonio. Nandyan rin si Tess Gatmarin Mix Tibing, Kmart Bugto, Marilyn Austin, Danilo Carobonelia, and hi to Jesse Dinglasan. Okay. So ngayon, mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Senator Amy Lacson Duterte. Kasi nga, di ba, nagsalita na po yung 2 host na INC, mga kababayan, kung bakit nakapagsalita itong si Senator Lacson, itong sa Amy, mga kababayan. At saka kung bakit daw hindi siya pinutulan or pinatayan ng microphone. Pero sila ay nagulat na, mga kababayan, kung bakit yun ang naging script or naratibo ni Senator Amy Lacson. Wala daw yun sa usapan, mga kababayan. So ito po ang sabi ni Katonyeng. Ni Cristo ang nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Tinigil tuloy. Tungkol sa, hanggang bago umakyat pala si Senator Amy Cumbachero, nire-remind siya na stick with the topic ha. Ang topic ay General Appropriations Act lang. Budget yung ibang lang. mga speakers dito mula pa kanina at pati mga speakers kahapon ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, papapabagsak sa gobyerno. Ang totoo nga ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno, hindi ganun ang layunin. Hindi ganun ang layunin. Umuo naman daw. Umuo naman. Kaya lang, yung pala mismo laman ng kanyang speech. Kaya nakasulat. Ang nangyari kung Bachero nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinutulan may video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Pero yun respeto. Respeto na lang yun. Tapos hindi siya papatayin ng mikropono doon. Baka sabi ng iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi naman ganun. Hindi naman ugali ng Iglesia ni Cristo yung ganun. At hindi maganda. Kahit sino ay hindi magandang gawin yun. Yung bigla na lang papatay. Inimbita mo para magsalita tapos papatayin. Tapos papatayin ng mikropono. Ang nangyari po, pagkatapos nun, ay baklas na, uwian na. Kasi baka biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapayapang pagtitipon, inumpisang mapayapa. Napakaganda naman nung, kita nyo naman, napakalinis nung Luneta, pag-alis ng mga kapatid, uwian na. Baka kasi may magsamantala at biglang may magsisigaw doon na tara na sa Malacanang. Yung mga ganon. Ang problema. Ang dali-daling hindi. Kaya inagapan ng pamamahala ng iglesia. Uwian na. Inagapan ho yan. Kaya nga nakita ko, mga kababayan, yung time na nagsalita itong si Senator Amy Lacson Duterte, during sa kanyang script, sinabi niya na nagdudruga itong si PBBM. Di ba sinabayan po ng video ng mga DDS na president na daw si Sara Duterte, mga kababayan? Di ba may nakita tayo, nagsigawan na Duterte! Tapos, congratulate nila kaagad, mga kababayan, si Sara Duterte na presidente na daw.
Presidente na mga kababayan pero napornada. So ang pangarap ni Sara Duterte, napornada mga kababayan, di ba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Madam Ellie. Kung ibabase nga natin sa mga posts ng DDS, si Sara Duterte na daw ang susunod na Pangulo. Excited na rin ba kayo? Kasi ang mga DDS super excited na. Kaya naman lahat ng klaseng panggugulo at propaganda ay ginagawa na nila para ito ay maging isang ganap na katotohanan. Saan ka ba naman makakakita ng grupo na ang dating kanilang mortal enemy na si Zaldico ay ngayon ay kanila ng hero? They're really quite an interesting bunch, ano? Pero alam nyo ba na ang susi talaga para mas lalo nating maintindihan ang kanilang mga propaganda ay ang ating pagkwestiyon at paghimay sa bawat naratibo na binibitawan nila sa social media. Epektibo kasi ang kanilang mga mensahero dahil gumagamit sila ng iba't ibang cognitive at emotional drivers. Halimbawa na lamang, threat perception and fear conditioning. Kagaya ng mga naratibong mas lumalala na naman daw ang kaso ng krimen at droga sa ating bansa. Kahit paman taliwas ang datos ng Philippine National Police sa kanilang mga sinasabi. Ang gagawin nila para mapaniwala ang taong bayan ay mag-share at magre-re-upload ng mga lumang videos. O di kaya yung mga tinatawag nating mga isolated incidents na na-videohan at ipapakalat nila ito para pampatibay sa kanilang naratibo. At pagmumukhain nilang apparent na apparent nga in our society today ang kanilang mga claims about crimes and illegal drugs. Isa pa sa mga paborito nilang paksa ay ang kanilang iba't ibang corruption narratives. Naaakalain mo nga naman talaga na malilinis at walang bahid ang kanilang mga iniidolo. Tahimik rin sila sa mga ganitong bagay. Kung kakampi na nila o kaalyado ang dehado sa mga ganitong klaseng akusasyon. Kahit paman kompleto ang hawak nating ebidensya at mga witnesses upang i-implicate ang mga to sa mga investigasyon at mga kasong isinasampalaban sa kanila. At kasabay nga ng lahat ng ito ay ang pagmumukha nilang pabagsak na nga ang ating bansa kung walang strongman kind of leadership na mamumuno dito. O di kaya if hindi Duterte ang presidente. At ang panghuli, ang pinaka-secret sauce sa kanilang mga pinapakalat ay kung gaano nila kasinisimplehan ang mga ginagawa nilang paghahambing para mas madaling maintindihan at maabsorb ng karaniwang Pilipino. Good versus evil, strong versus weak, at marami pang iba na kung tutuusin naman talaga ay hindi ganito kapaya at kasimple ang criteria natin sa pagpapatakbo ng bansang ito at sa pagpili ng isang maayos at magaling na leader. Let's go back a little bit to our most recent past in 2023. Kung naaalala nyo pa how Sara Duterte supported GMAs at just recently nga lang sa kaguluhan ng politika dito sa Pilipinas. Nakahanap rin ng mga bagong kakampi ang mga DDS sa katauhan ni Mike Defensor, Chavit Singson ng Simbahan ng Iglesia ni Cristo at ex and former super ate ang presidential sister na hindi umaasta na parang tunay na kapatid, Amy Marcos. At syempre, hidden behind all these personalities is of course a very familiar and influential name, Gloria Macapagal Arroyo. Simulan natin kay Zaldico. Kamakailan lamang ay napanood nating lahat ang papreskon ng kanyang lawyer na si Attorney Ruy Rondain para sagutin ang mga katanungan ng media. Alam niyo bang si Attorney Ruy Rondain ay lawyer rin ng mga Arroyo? He defended before the first gentleman Mike Arroyo and the former presidential son Mikey Arroyo sa mga eskandalong kanilang kinasangkutan nung Pangulo pa si GMA. As a matter of fact, up to this day, we can safely assume that Attorney Ruy Rondain remains closely tied to the Arroyo legal circle. Obviously, he was not just chosen randomly by Zaldico. He is a trusted house counsel of the Arroyos. He knows well their political background
battles and has represented them in high-stakes controversies. Hindi natin maitatanggi ang obvious na koneksyon na ito. We also know so well that Gloria Macapagal Arroyo is locked with Vice President Sara Duterte. She is widely described as the single most influential political mentor of Vice President Sara Duterte. Balikan lang natin ng kaunti ang 2023. We will recall how Sara Duterte supported GMA's planned takeover of the House speakership. Kaso nga lang, hindi sila nagtagumpay. This also began the rift between Martin Romualdez and Sara Duterte dahil napigilan nga ng former House Speaker ang kanilang planong agawin ang leadership ng House para mas maaga nilang ma-impeach si PBBM at maging presidente si Sara sa loob ng 9 na taon kagaya ni GMA. Ang mga political strategies ni Sara Duterte ay kamukhang-kamukha nung GMA era. Kaso nga lang ito ay outdated na kung kaya hindi na effective. At syempre dahil nga reactivated na ngayon ang GMA Sara Network, hindi pwedeng mawala sa eksena ang isang Mike Ivermectin defensor. Kung naaalala nyo pa kung paano niya dinipensahan ang pag-inom daw ng Ivermectin bilang proteksyon sa coronavirus. Siya lang naman ang BFF at political partner ni Mikey Arroyo, anak ni GMA. Siya ay isang long-term loyalist, tuta at ngayon isang parang asong ulul na ni Gloria Macapagal Arroyo. He defended her during the Hello Garci scandal, acted as her public shield in several controversies, and even remained aligned with her even after the shift of political winds. In short, the DDS with the Arroyos is not anymore after the truth, kundi they're really after now the presidency and the power that comes with it, kung kaya kayang-kaya nilang bumuo ng mga convenient alliances. This is now an organized political messaging network using fake news tactics to weaken the president, attack the former speaker, Martin Romualdez, and elevate once more the Sara Arroyo power axis. Kung kaya naman, nag-share na sila ng taktika. Fake news after fake news, fake witnesses, fake supporters, mga troll accounts, and fake alliances na alam naman natin na pagdating ng panahon ay magkakasiraan na rin. At bakit natin nasabi na fake supporters? Kung gaano sila kadami sa social media na nagko-comment at nagbabash sa ating mga contents. Tignan nyo na lang ang dumadalo sa kanilang mga rallies. Kung mangilang-ilang tao lang yon na paulit-ulit na rin nating nakikita sa tuwing sila'y may pagtitipon. And with all their tirades hurled against the former Speaker Martin Romualdez, ito lang ang masasabi ko. Ang mga DDS at mga kaalyado nila ay malapit ng makulong. Pero ni isang kaso o ebidensya, wala pa rin silang naifa-file laban sa kay former speaker. Kung meron man dapat pag-isipan ang taong bayan, dapat ikonsidera na nila ngayon pa lamang kung patuloy pa rin ba nilang paniniwalaan at pakikinggan ang mga patutsada ng mga DDS at ng mga kaalyado nito. This speaks volumes of their character and the lengths they will go in order to win at the expense of ordinary Filipinos and our country's future. Not to mention the China money that comes to fuel their propaganda and to fund their destabilization activities. We Filipinos are just so lucky now that truth is in our side, and I hope that we can continue to protect it with our life while slowly revealing all their lies. Naway sabay-sabay po natin silang sabihan ngayon, hindi po kayo magtatagumpay dahil kami po ay nakabantay. Napaka-obvious naman kasi kung sino ang nasa likod sa kanilang mga kababayan. Aside po sa taga-China, klaro naman China eh. So, pamilya Duterte, si Sara Duterte, si Gloria Arroyo, si Chavit Singson. Kasi nga diba si Chavit at saka si Gloria ngayon mga kababayan, nagsana puwersa yan eh. Diba? Napansin nyo ba na mayroong mga comment ngayon or mga articles, mga posts ngayon na si Chavit, si GMA, si Sara, si Mike Defensor, at saka may mga DDS na mga senators ang nasa likod dito sa destabilization, pagpapatalsik sa ating President BBM mga kababayan. So sila dito yung nasa listahan.
I-obvious naman talaga sino pa mga kababayan? Kasi nga ang nangunguna dito, ang parang nagiging head nila mga kababayan, Chavit GMA. Daw ha? Chavit GMA. So nagiging Arroyo, Duterte, Singson mga kababayan, machineries na. Kasi ka diba noon, Duterte, Arroyo, machinery. Ngayon, tatlo na ho, Sanib Persa. Duterte, Arroyo, Singson mga kababayan. Kasi ang pag-aakala ni Singson, ni Chavit Singson, na kaya niyang tatanggalin sa pesto si PBBM. Kasi nagawa daw niya ito sa panahon ni Irap mga kababayan. Siguro nakalimutan ni Chavit na sa panahon ni Irap wala pang social media mga kababayan. Sa panahon rin po ni GMA wala pang social media mga kababayan. So ibahin nila ngayon ang henerasyon natin ngayon. Kasi napakaisa na lang ho mag-disseminate, magtapo ng information kapag merong intel or meron po mga information na planong pagbabagsak sa ating gobyerno, ilalo na kay President BBM mga kababayan. So napaka-easy na lang ho mag-disseminate ng information. Ang kanilang mga vlogger, magonggong yan Diba? Napaka-easy na lang ho yan, bantayan mga kababayan. Kasi dyan sa kanilang mga vlog na yan, sa mga vlog na mga DDS vlogger, sinasabi kasi nila kung ano ang kanilang plano mga kababayan. Kaya napaka-easy na lang ho bantayan ang kanilang mga plano. Di ba? Magunggong talaga Social media world na ho tayo mga ka-DDS. Di ba? Unlike noon, sa panahon ni Chavit at saka ni GMA, wala pang social media. So ngayon, mas lalong pinotektahan si President BBM. Kasi naintindihan po ng AFP at saka ng PNP mga kababayan na itong ginagawa ng pamilya Duterte, ni GMA, ni Chavit at saka ni Mike Defensor, ito ay destabilization plot mga kababayan. Paninira ito at gusto lang tatanggalin sa pesto si President BBM. Hindi na ho yan magtatagumpay kasi mas marami hong nagmamahal sa ating President BBM. Diba ka-DDS? Correct me if I'm wrong. So anyways mga kababayan ko, kasama rin po natin, nandyan si Ma'am Alicia Leak, Onofre Cos, nandyan rin si Miggy Bom, Ed Almonaite, hi to Irene Marintes Inday, nandyan rin si Lorna Villanueva, GM Kim, hi to Elmer Pinaranda, Thomas Panopio, Chay Salamida, nandyan rin kasama natin si Nene Baiting Velasco, Apple Nash, Maricruz Hernandez, Luisito Niedo, Franz Cesar Galang, nandyan rin si Elsa Hoffman, and hi to Jeco Jerry Cabreros. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw na ito, inaalay namin sa inyo ang aming bansa. Gabayan ninyo ang bawat Pilipino upang mamuhay sa kapayapaan, pagkakaisa at tamang landas. Ipinagdarasal din po namin si President Bongbong Marcos. Bigyan ninyo siya ng malinaw na karunungan, matatag na kalooban at pusong may malasakit habang pinangungunahan niya ang aming bayan. Ilayo ninyo siya sa anumang panganib, maling impluwensya at masasamang balak ng iba. Balutin po ninyo siya ng inyong proteksyon at biyaya upang patuloy siyang makapaglingkod ng tapat at makatarungan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno,
ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.